Patuloy na tinatrabaho ng gobyerno ang pagpapababa ng presyo ng bigas. Isa raw kasi ito sa nakatulong para bumaba ang inflation noong Pebrero. Narito ang agenda report ni Sue Jin Kim. Bumagal ang inflation o ang antas ng pagbilis ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa nitong Pebrero. Ayon sa Philippine Statistics Authority, mula 2.9% noong Enero, nagsettle ito sa 2.1% dahil sa mas mabagal na pagtaas ng presyo ng pagkain at inumin, pabahay at kuryente at transportasyon, ang tatlong sektor na may pinakamalaking ambag sa gastusin ng mga pamilya. Patuloy rin ang pagbagsak ng presyo ng bigas na naglalaro sa 48 hanggang 64 pesos kada kilo. It may further slow down or maintain its negative inflation if magiging, kasi di ba may plan ang DA din to further reduce yung maximum suggested retail price of imported rice. If that will happen, that would affect yung ating, it may affect our inflation for rice next month. And also, yung sinasabi ng DA na expand yung coverage or yung access ng Kadiwa rice next month sa malls, sa supermarkets. Ayon kay Del Prado, ang pagbaba ng inflation ay resulta rin ng mga interbensyon ng gobyerno upang mapalawak ang supply at access sa murang bigas. I think may impact na yung ating food security emergency na dineclare ng DA because of this reduction in the prices of rice coming from NFA buffer stocks. Bumagal din ang inflation sa mais. Mula 3.6% noong Enero, naging 0.7% noong Pebrero. Pero hindi lahat ng produkto ay bumaba. Lumobo ang inflation ng baboy sa 12.1%. Reason for the high price, no, alam naman natin ngayon yung ASF. I think the supply because of ASF is causing the high price for meat, particularly pork. Pero may inaasahang pag-ease ng presyo. Oras na maipatupad ang maximum suggested retail price sa karne. We expect pag na-implement ito and given other things constant, it can slow down yung inflation ng pork pag na-impose ito. Samantala, ang sektor ng transportasyon na isa sa mga may mataas na inflation noong mga nakaraang buwan ay nakapagtala ng mas mababang presyo. Dahil ito sa mas murang presyo ng petrolyo at ilang pagbabawas sa pamasahe sa pampublikong transportasyon. Maliban sa pamasahe sa barko na malaki ang sinipa, nag-start ang spike nito noong December. So ship fare for February 2025 tumaas ng 2,713.70. Kumpara noong January 2025, it's lower, 2,413.70. Bilang paghahanda sa La Nina, sinabi ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan na magpapatupad ang gobyerno ng mga programa sa water management, financial assistance at credit support upang maibsan ang epekto nito. Ang February inflation rate ay mas mabagal pa sa binigay na forecast ng Bangko Sentral na 2.2 hanggang 3%. Inaasahang magiging big factor ito sa desisyon ng Monetary Board pagdating sa inaantabayanang policy meeting sa Abril. Para sa agenda, Sue Jin Kim, Billionaire News Channel.